Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Tayo po'y daramo po sa salita ng Diyos sa umaga ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Babasahin po natin yung Matthew chapter 14 verses 22 to 33. Matthew chapter 14 verses 22 to 33. Ang sabi po doon, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao, pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus, nang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ginilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kahit lumunsay si Pedro sa bangka, at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin niyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi niya. Tayo pong lahat ay lumugod, manalangin, Panginoon, sa oras ko ito, ay lumalapit po kami sa inyo, O Diyos. Patuloy niyo kami linisin at hugasan ng iyong banal na dugo. Ang sabihin po, Panginoon, ay malaya po kayong makakilos sa aming pong kalagitnaan, sa aming buhay. Panginoon, kami po nananampalataya, Lord God, na kami po yung nilinis na sa lahat po ng aming mga kasalanan. Salamat po sa iyo, patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa aming mga buhay. Kayo po ang siyang marusap sa amin. Ipuin niyo po kami, Lord, sa pamamagitan ng iyong salita. Ito po, Panginoon, ang siyang magturo sa amin ng mga bagay na nais ninyong ipaahayag sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan din po niyo po. Wala po akong magagawa kung wala kayo sa buhay ko. Patuloy, Panginoon, gamitin niyo ang aking bibig upang ihayag ang salita na ito'y lumabas, Panginoon, ng mayroong kapangyarihan, mayroong kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po sa iyo, Panginoon. Binabalik tayo sa pagpulit sa salamat sa tayong pangalan ng ang Panginoon Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Dito po sa binasa natin, makikita po natin yung pong pangyayari po na kung saan ay si Jesus Christ, pinasakay niya sa bangka yung mga alagad. Amen? At pinauni niya na yung mga tao kasi si Jesus, lagi siyang nagtuturo sa mga napakaraming tao. Ngayon, patas niya magturo sa napakaraming tao, pinauni niya na ang mga ito. At ganun din, yung mga alagad ay umalis sila at naiwan si Jesus upang mag-pray. Nag-iisa siya doon. Ngayon, nung ang mga alagad ay nagpalaot na, sumakay sa bangka, nakaranas sila doon ng bagyo, ng matinding bagyo. Amen? At nung dumana sila ng napakatinding bagyo, si Jesus Christ, sinundan sila. Amen? Sinundan sila. Kaya nung sinundan sila ni Jesus, ang sabi ng mga alagad, nung nakita nila si Jesus, hindi nila siya nakilala. Sabi nila, multo. Multo. Sabi, natakot sila, kinilabutan. Sa takot. Ibig sabihin yung takot nila, hindi lang basta takot, kundi kilabot. Sino na nakaranas dito na kinilabutan? Tumayong balahibo dahil sa takot. Diba, lahat tayo nakaranas nun? Ganon din sa mga alagad. Dahil sa hindi nila alam, yung nakita nila sa malayo, kinilabutan sila sa takot. Kasi nga, dumaan sila sa problema sa bagyo. Diba? Kaya kung ano-ano yung mga pumapasok sa isip nila. Amen? Kaya nga nung nakita nila si Jesus, hindi nila siya na-recognize, ang pumasok sa isip nila, multo. Amen? Multo.
Kaya ang multo, totoo yan. Yung mga bad spirit na gumagala. Amen? Kaya nga, makikita natin nung sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako to. Ako to. Sabi ni Pedro, sige nga Lord, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ako dyan sa iyo. Sabi ni Jesus, halika, punta ka dito, Pedro. Ngayon, si Pedro, lakas ng loob. Kasi gusto niya patunayan si Jesus yun eh. Sige, lakad siya. Nandun siya sa tubig, sa dagat. Lakad. Nakakalakad siya. Diba? Ngayon, hindi siya nakapokus kay Jesus. Alam niyo ba kung anong nangyari? Pagtingin niya sa kanan, andun na yung alon. Pagtingin niya sa kaliwa, andun ang alon. Ano nangyari sa kanya? Unti-unti siyang lumulubog. Unti-unti siya lumulubog. Kaya nung siya lumulubog na, sabi niya, Lord, iligtas mo ako, Panginoon. Sagipin mo ako, lumulubog na ako. Sabi ni Jesus, binigay niya inahon niya si Pedro mula sa pagkakalubog. At sabi ng Panginoon sa kanya, napakaliit naman ang pananampalataya mo, Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Bakit ka nagduda? Amen? Kaya nangyari kay Pedro, imbis na mag-focus siya kay Jesus, nag-focus siya sa paligid. At dahil sa kanyang pagtitingin sa paligid, lumubog siya. Amen? Kaya sinabihan siya ni Jesus, bakit ka nag-anilangan? Sobrang liit naman ang pananampalataya mo, Pedro. Kaya nga nung si Jesus sumakay na sa bangka, ang nangyari, naging maaliwalas ang panahon at sinamba siya ng mga tao. Ano ang alagad? Amen? Sabi nila, tunay nga, anak kayo ng Diyos. Dahil sa nasaksiyan nilang mga himala, sinasabi nila, anak ka talaga ng Diyos. Amen? So ano po yung mga aral na matututunan po natin dito? Amen? Una po, sa buhay po natin bilang isang disipulo ng Panginoon, tagasunod, dadanas po tayo ng pagsubok. Amen? Di ba nakita natin dito, nung sila ay pumunta sa dagat, sumakay sila sa bangka, nakaranas sila ng bagyo. Amen? Tayo po, bilang mga alagad ng Panginoon, tayo po ay isang manlalakbay. Tayo po ay mayroong biyahe na meron po tayong yung ginagampanan dito sa mundo. Meron po tayong role, gampanin, amen? Meron po tayong dapat na marating na finish line. Amen? Sino dito ang naranas na maging mananakbo? Athlete. Tumatakbo sa mga 100-meter dash. Si Abby. Sa 800, Mananakbo yan. mananakbo, di ba? Ano ang goal ng isang mananakbo? Ano ang goal mo bilang isang mananakbo? Anong goal daw, Abby? Ano ang yung layunin? Bakit ka tumatakbo? Mabot mo ang finish line at ano pa? Ano yung talagang ultimate na gusto mo mangyari sa'yo? Manalo. Amen? So tayo po, bilang isang Kristiyano, meron po tayong dinadaanang tinatahak na role sa ating buhay. Amen? Kailangan alamin natin yun, mga kapatid. Ano ba ang role ng bawat isa sa atin bilang Kristiyano? Napag-play ba natin yun? Ano ba yung gusto nila sa buhay natin? Kailangan yun ang iyong gawin. Amen? So kapag nagawa mo kung ano yung gusto ng Lord para sa iyo, kailangan gawin mo yun, magpatuloy ka. Amen? Hanggang sa marating mo ang finish line. Kasi pag narating mo ang finish line, sasabihin ng Lord sa iyo, well done, thou good and faithful servant. Enter now into the joy of my God. Amen. Amen? Di ba? Napakasarap mapakinggan na kapag natapos mo yung gampanin mo sa buhay mo, at ikaw ay, halimbawa, hindi man natin gusto, ipapanaw ka na dito sa mundo. Tapos, pupunta ka doon sa langit, sasabihin ng Lord, halika na, ikaw ay na matapat na alipin. Amen? Sino gustong masabihan dito ng Lord na, halika na dito sa langit, pumasok ka na? Sino gusto? Ay, wala yatang gustong pumasok sa langit eh. Amen. Saan nyo ba gusto? Sa impyerno? Ang hirap-hirap kaya doon, di ba? Di ba? Kaya nga, sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, lahat po tayo dadaan tayo sa mga matitinding unos. Normal yan. Amen? Amen? Kaya nga, lagi natin isaisip na
bilang Kristiyano, sa araw-araw nating pamumuhay, mayroong darating na problema sa atin. Amen? Kailangan maging yung alerto, mapagbantay. Kasi hindi natin alam kung gaano katindi yung problema, kung gaano kabigat, kung ilang kilo ba yan. Problema mo. Di ba? Kaya nga sa buhay natin, sa ating pong lakbayin, katulad ng alagad, naglakbay sila sa dagat sa pamamagitan ng bangka. Daranas tayo ng mga bagyo at punos ng buhay. Amen? Bilang isang Kristiyano, una po yun. Pangalawa, sa buhay po natin, sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan, nandun si Jesus. Sasamahan niya tayo. Amen? Diba? Mababasa natin yun dito sa verse 25. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ibig pong sabihin, sa bawat problema na pinagdadaanan natin, kasama natin si Jesus. Amen? Amen? Naniniwala pa tayo na kapag may problema natin, kasama natin si Jesus? Kasi napakahirap maging matagumpay sa buhay mo bilang isang Kristiyano kung hindi mo kasama si Jesus sa laban. Amen? Kasi meron tayong involved po tayo sa isang digmaang spiritual. Ngayon, sinasabi ng salita ng Diyos, hindi tao ang ating kalaban, kundi mga espiritu nandiyan sa taas, nandiyan sa paligid. Paano mo mapagtatagumpayan ang digmaan kung hindi mo siya kasama si Jesus? Amen? Kung nag-iisa ka lang, kaya mo bang sumago pa sa demonyo? Kaya mo ba, Martin? Na sumago pa sa bad spirit pag wala si Jesus sa buhay mo? Hindi. Amen? Kaya nga sa bawat problema na ating dinadaanan, tandaan natin lagi, kasama natin si Jesus. Amen? Kaya nga, napakasarap isipin na kapag meron tayong problema, alam natin, nandiyan lang sa tabi natin si Jesus. Amen? Na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Yun po yung pangalawa. Ngayon po, sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan, minsan dahil sa nasobra na tayong na-overwhelm sa tindi ng dami ng pagsubok, nalilimutan natin si Lord palang kasama natin. At ang nararamdaman natin ay sobrang takot. Amen? Dahil sa tindi at dami ng mga iniisip mo sa buhay mo, sa mga problema na dumadagan sa puso mo, anong nangyayari? Yun ang nagpapaibabaw sa buhay mo. Amen? Kaya anong nangyayari sa buhay natin kapag gano'n? Pumapasok ang takot. Amen? Katulad ng mga alagad. Hindi nila naisip na disipulo sila ni Jesus, ano ang pumasok sa kanila? Kilabot. Natakot sila. Amen? Kasi kakagagaling nila sa problema sa matinding bagyo Amen? Kapag ikaw, lagi mong iniisip yung mga pinagdadaanan mo, sure na sure yan, ang papasok sa'yo takot. Amen? Amen? Pag lagi mong iniisip yung mga matitinding pinagsasasabi sa'yo ng tao, mga masasakit, mga pangbubuli sa'yo, kapag yan ang inisip mo, lagi anong papasok sa'yo? Takot. Nagkakaroon ka ngayon ng self-pity. Naawa ka sa sabi. Nawawa naman ako. Lagi akong pinutok sa ng kaklase ko. Hindi daw ako, ganito, pango. Di ba? Diba? May mga problema po tayo pinagdadaanan na kapag yun ang pupuno sa isip natin, pumapasok ngayon ang takot. Katulad nga sa mga alaga, di ba? Dahil sa pinagdaanan nilang bagyo doon sa dagat, nung nakita nila si Jesus Christ, hindi nila na-recognize si Jesus. Anong sabi nila kay Jesus Christ? Anong sabi nila? Multo! Amen? So sa buhay natin, kapag hindi mo na-recognize si Jesus sa buhay mo, anong mangyayari sa'yo? Takot ang papasok sa'yo. Amen? Sino natatakot dito sa mga sitwasyon ng buhay niya? Sino natatakot dito? Bang natatakot sa multo? Natatakot sa bad spirit? Amen? Dapat ba tayong matakot sa bad spirit? Hindi. Dapat ang bad spirit yung matatakot sa'yo. Amen? Kasi ang bad spirit, nilagay na ng Diyos sa ilalim ng mga paa mo.
Ibig sabihin, kaya mo na siyang apakan. Ikaw na bad spirit ng sakit at karamdaman. Nandiyan ka na sa ilalim ng aking mga paa. Meron tayong authority. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para talunin ang demonyo. Amen? So bakit tayo matatakot sa demonyo? Di dapat silang matatakot sa atin dahil nasa atin ang liwanag ng Diyos. Amen? Nasa atin ang presence ni Lord eh. Kaya lang kabaligtaran kasi, sinasabi natin nasa atin si Lord pero natatakot naman tayo sa mga bad spirit. Ano yun? Ibig sabihin, hindi tayo talaga nananampalataya sa Panginoon. Amen? Yung faith natin, napakaliit. Amen? Kaya nga kasi, di ba, yung mga disipulo, sabi ni Pedro, yung sabi ng mga alagad, multo. Grabe, no? Kaya nung nagsabi sila ng multo, sabi ng Panginoon, sabi nila, sigaw nila, multo. Ngunit, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, kasi ako ito eh. Hindi ako multo. Amen? Kasi kung hindi mo marirecognize, hindi mo kikilalanin si Jesus sa buhay mo. Kung sino siya, kung ano yung magagawa niya sa buhay mo. Yung mga bagay na problema na dumarating sa iyo, yung magiging takot, pangamba na mararanasan mo sa buhay mo. Amen? Kaya nga, nandiyo si Jesus lagi na nagsasabi sa atin, ako ito, anak. Ako ito. Amen? Kailangan lagi natin isipin na nandyan si Lord sa buhay natin. Amen? Huwag natin titingnan yung mga nangyayari sa buhay natin. Huwag natin titingnan yung mga madidilim na mga pangyayari sa buhay natin. Huwag natin titingnan yung sitwasyon natin. Kasi ang kailangan natin tingnan si Jesus sa buhay natin. Diba sabi nga ng Panginoon sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin sa Panginoon na siyang nagpapasimula at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Amen? Kaya nga, sa buhay po natin, bilang Kristiyano, kailangan po natin mag-focus sa Diyos. Amen? Ano pa po yung pang-apat? Sabi doon. Ang pang-apat po na aral na ating po makikita dito ay tayo po bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan po na mawala po sa atin yung takot. Amen? Hindi tayo dapat matakot. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako to. Amen? Kung alam mo nasa iyo si Jesus, bakit ka matatakot? So, dapat alisin mo yung takot mo. Amen? Huwag kang matatakot doon sa mga hindi mo nakikita. Dapat yung mga hindi nakikita, yan ang matatakot sa iyo. Amen? Hindi na. Amen? Sino dito ang natatakot sa mga hindi nakikita? O, di ba? Wala yun dito. Wala namang magagawa yan sa atin eh. Ano bang kayang gawin ng mga yan sa atin? Pahirapan lang tayo, bigyan tayo ng sakit. Pero hanggang doon lang yung kaya nilang gawin eh. Diba si Job? Sabi ni Satanas, hindi mo ba nakikita ito? Kaya ka lang niya sinasamba, sabi niya sa Diyos. Kasi nga, pinagpapala mo siya eh. Subukan mo kayong tanggalin lahat ng pagpapala sa Kanya. Tingnan natin kung kikilalanin ka pa. So, sabi ni Lord, sige, bahala ka sa Kanya. Pero huwag mo kukunin yung buhay niya. Amen? At yun din sa ating mga Kristiyano. Bagamat si Satanas ang nagbibigay sa atin ng problema, hindi naman niya pwedeng kunin yung buhay natin. Amen? Kasi si Lord lamang yung may karapatan na kumuha ng buhay natin. Dahil meron siyang takdang panahon kung kailan ka mamamatay. Amen? Si Satanas, pwede kanyang perapan. Bigyan kanya ng bukol, bigyan kanya ng mga kung ano mga nana, bigyan kanya ng mga sakit. Hanggang doon na lang yung kaya niyang gawin eh. Amen? Kaya nga, sa buhay po natin, bilang mga Kristiyano, huwag tayong matakot. Amen? Kasi sabi ng Panginoon sa 1 John, buksan natin yung 1 John. 1 John chapter 4 verse 18, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi ba ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Amen? So kapag tayo, mahal natin si Lord, hindi tayo dapat matakot. Kasi sabi nga, walang kalakip na takot ang pag-ibig. Yung pag-ibig mo para kay Lord, yun ang magtatanggal sa iyo ng takot sa buhay. Amen? Gano'n ba, ano ba yung level ng pagmamahal natin sa Panginoon?
Gaano ba kataas? Mataas ba ang pag-ibig natin, yung antas ng pagmamahal natin? Kasi kung ang antas ng pagmamahal mo sa Diyos sobrang baba, doon mo mararamdaman yung takot eh. Amen? Kasi wala na yung pag-ibig mo sa Panginoon. Kasi nga sabi, walang kalakip na takot ang pag-ibig. Dahil kapag ikaw natatakot, may kaugnayan yun sa parusa. Amen? Pero kung mahal mo talaga si Lord, nakikilala mo talaga siya sa buhay mo, never ka makatatakot. Amen? Dahil nga, ang totoong pag-ibig, walang kalakip na takot, yung totoong may pag-ibig. Amen? Kung nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, never ka talagang magkakaroon ng takot, ng pangamba sa buhay mo. Ano man ang sitwasyon na yung pinagdadaanan, tutuloy ka pa rin. Amen? Walang pagdududa, walang pag-aalinlangan na papasok sa isip mo. At kung merong mang papasok, iwawaksi mo yan sa pangalan ng Jesus. Amen? Dahil tayo binigyan ng authority ng Panginoon upang iwaksi ang lahat ng mga dikta ng demonyo sa buhay natin. Amen? Yun po. Sa buhay po natin bilang Kristiyano, kailangan matanggal po ang takot. Amen? Amen. At sa buhay po natin, kinakailangan po na kapag sinabi ng Panginoon, halika, humakbang ka. At kapag humakbang ka, huwag ka nang titingin sa kaliwa, sa kanan mo. Huwag ka nang titingin sa iyong kaliwa. Amen? Bakit? Kasi kapag tumingin ka doon sa kanan, nakikita mo yung nag-iinis sa'yo. Kapag tumingin ka naman sa kaliwa, nakikita mo na may nambubuli sa'yo. Amen? So, anong mangyayari sa'yo kapag tumitingin ka sa kaliwa at kanan? Lulubog ka. Amen? Yung pananampalataya mo sa Panginoon, ano yung unti-unting mag-fade? Gusto ba natin mag-fade yung pananampalataya natin sa Panginoon? Okay. Diba si Pedro? Anong nangyari? Sabi niya, talagang chinalis niya si Ned eh. Kasi mahilig tayo sa to see is to believe eh. Diba ang Pilipino, to see is to believe? Hindi tayo naniniwala hanggang di natin nasasaksiyan yung isang bagay, di ba? Si Pedro, para mapatunayan niya na yan si Lord, sabi niya, Panginoon, kung talagang ikaw yan, di ba? Gusto niyang i-prove. Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mo akong lumakad sa ibabaw ng tubig. Di ba? Gusto niyang i-prove eh. Tayo minsan, gusto natin i-prove yung kakayanan ng Panginoon. Minsan, nililimitahan natin si Lord kung ano yung magagawa niya sa buhay natin eh. Wala yung 100% na faith sa Kanya. Nagdududa tayo minsan doon sa kakayanan ng Diyos na palusutin tayo sa problema. Amen? Tinanin niyo si Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mo akong maglakad sa ibabaw ng tubig at pupunta ako sa iyo dyan. Anong sabi ni Lord? Sige, Pedro, halika dito. Punta ka dito. Amen? Mula sa bangka, naglakad siya. Sino gustong lumakad sa ibabaw ng tubig? Di ba? Minsan lang yun nangyari kay Pedro. O sige, Lord, lalakad ako, punta ako sa iyo. Sige, lakad. Ganda. Grabe, hindi siya lumulubog. Kasi nakapokus siya kay Lord eh. Patingin siya kay Lord. Oh, successful talaga to. Pero nung siya ay lumingon sa kanan, nakita niya ang alon. Lalaki. Ngayon, nung nakita niya ang kaliwa, alon. So, nung nakita niya ngayon yung nangyayari sa kapaligiran, anong pumasok sa kanya? Takot. Ganun din yun sa ating mga Kristiyano. Kapag tinignan mo yung negative na nangyayari sa paligid mo, ang papasok sa iyo takot at pangamba. Amen? Anong mangyayari sa atin kapag pumasok ang takot at pangamba? Makakapagpatuloy pa ba tayo? Hindi na. Kasi yung takot at pangamba, yun yung maggagapos sa'yo. Di ba ninyo alam na ang takot espiritu yan? But spirit yan, spirit of fear. Kaya pag ikaw may spirit of fear, kailangan mong makalaya. Amen? Kasi gapos yan eh, tanikala. Kailangan mong makalaya sa espiritu ng takot. Amen? Hindi tayo dapat na matakot. Kailangan maging tayo, warrior. Kailangan maging mandirigma tayo, matapang tayo. Amen? Pero yung tapang na yun, kasama ang Panginoon sa tapang mo. Kasi hindi ka pwedeng magpakatapang na wala si Jesus. Amen? Walang mangyayari sa pagpapalayas mo sa bad spirit.
kahit matapang ka pa. Atapang nga tao. Tapos wala naman si Jesus. Ano mangyari sa'yo? Baka pahirapan ka lang ng demonyo eh. Amen? Kaya nga, tingnan natin, di ba, kay Pedro, nung tinignan niya yung kaliwat kanan niya, puro alon. Kaya nung nakita niya yun, natakot siya. Ano nangyari sa kanya? Lumubog. Amen? Ganun din yan sa ating mga Kristiyano. Kapag nakita natin yung mga pagsubok sa buhay natin, nakapaikot, at papasok yung takot sa atin. Dahil doon tayo nakapokus eh. Amen? Doon tayo nakatingin sa negative. At kapag nakatingin tayo sa negative at natakot tayo, kunti tayong lulubog. Amen? Lulubog tayo bilang Kristiyano. Amen? Lulubog tayo at yung pananampalataya natin sa Panginoon, unti-unting mag-fade. Amen? Mawawala. Kasi lumulubog na tayo eh. Na-overwhelm na tayo ng mga problema. Nalulunod na tayo sa tindit ng mga pagsubok. Na hindi na natin alam kung ano yung ating gagawin. At dahil sa tindi ng ating pag-iisip sa mga problema, nawawala ni si Jesus sa eksena. Amen? At kapag nawala na si Jesus sa eksena, anong mangyayari sa atin? Magiging matagumpay ba tayo? Hindi. Lulubog tayo, mga kapatid. Hahayaan ba natin lumubog tayo? No. Hindi natin hahayaan lumubog tayo. Amen? Kaya napakahalaga po sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Dahil tayo ay isang Kristiyanong malalakbay, kinakailangan sa ating lakbayin, expect mo meron kang masasalubong na problema. Amen? Hindi mo mararating ang finish line kung hindi mo malalagpasan ang problema na nasa iyong kapaligiran. Amen? Kailangan mo mapagtagumpayan ang problema upang marating mo ang finish line. At matanggap mo yung corona ng Panginoon. Sino ang gustong may corona sa Panginoon? Amen. Lahat tayo gusto natin ng reward. Eh kaya lang, paano natin matatanggap ang reward kung konting problema lang? Hindi ko na kaya. Ayoko na. Nangyari ba yun sa atin? Parang tayo, ano? Diba? Umiiyak tayo, imbis na mag-pray tayo kay Lord eh. Lord, tulungan mo ako, Panginoon, palakasin mo ako, patatagin mo ako, Panginoon. Patibayin mo yung pananampalataya ko sa iyo. Kasi ang dami-dami kong problema eh. Dami kong problema, kaliwat kanan. Nandun pa nga, minsan sa likod ko pa yung problema. Amen? Diba? Kaya nga sa buhay natin, bilang isang Kristiyano, kailangan natin mag-focus. Focus tayo kay Jesus. Amen? Kasi nga, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? Si Jesus ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Kung ano yung ginawa niya sa mga unang tao noon, nung panahon ng lumang tipan, ganun din yung gagawin niya sa atin bilang sa atin na mga mananampalataya. Kung paano niyang inahon si Pedro mula sa pagkakalubog, ganun din yung gagawin ng Panginoon sa atin. Sa mga sitwasyon na kung saan tayo po ay lumulubog na. Amen? Sa tindi ng mga pagsubok at problema. Amen? Amen. Kaya nga, yun po yung isa pong aral po makikita po natin dito. Amen. At ang isa pa po, sabi doon, kapag tayo po nakaranas po tayo ng mga pagsubok, at hindi po natin ito nakayanan, unti na tayo lumulubog, isa lang po ibig sabihin yan, nag-alinlangan tayo. Napakaliit ng ating pananampalataya. Kasi yun ang sinabi ni Jesus eh. Nung lumubog na si Pedro, unti-unti siyang lumubog. Sabi ng Panginoon sa kanya, at naahon siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, ang liit naman ng iyong pananalig. Bakit ka nag-alinlangan? Amen? Alam niyo, ang kalaban ng pananampalataya, yung pag-aalinlangan. Paano mo ngayon
magagawa yung para kay Lord kung nag-aalinlangan ka sa buhay mo na magtuloy-tuloy ka kasi tumitingin ka sa mga problema mo, kaliwat kanan. Amen? So, kapag tayo nag-aalinlangan tayo sa buhay natin, mawawala, mabubura ang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Alam po ninyo ang susi po ng pananampalataya, yung kahit yung bang nandun ka, nakapokus ka lagi kay Lord. Nakatingin ka lagi sa Kanya. Kasi kapag nakita mo si Lord, alam mo na kapag ikaw ay nasa problema, iaahon ka niya. Bibigyan ka niya ng lakas. Bibigyan ka niya ng katatagan, tibay ng loob upang makayanan mo ang problema sa buhay mo. Amen? Sino pong gustong maging mapagtagumpay sa buhay bilang Kristiyano? Amen? Kailangan po natin manampalataya. Amen? Kasi nga, ang fear is the killer of faith. Ang takot, yan ang pumapatay ng pananampalataya mo. Once na pumasok sa iyong takot, huwag mong hayaan yan na manaig sa buhay mo. Dahil kapag yan ang hinayaan mo manaig sa buhay mo, malalagay ka sa bondage, gapos. Nakakita na ba kayo ng tanikala, ng gapos? O kaya yung posas? Kapag nakaposas ka, makakagalaw ka ba ng malaya? Hindi ba? Hindi. Ganun yun. Kapag ikaw, gapos ka sa takot, hindi ka makakagawa para kay Lord. Kasi nandun lagi yung pag-alinlangan sa buhay mo eh. Nandun yung pagdududa. Nandun yung parang urong-sulong. Urong-sulong. Ano bang gagawin ko? Urong-sulong. Di ba? May kanta sa Marondo, urong-sulong ka. Di ba? Kaya nga sa buhay po natin, huwag nating hayaan na yung ating pong pananampalataya ay talunin ng takot, pangamba, o pag-aalinlangan. Amen? Kasi nga, ang totoong pananampalataya ay yung buong pusong pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kung hindi buong puso yung pagtitiwala mo, may pag-aalinlangan, hindi yung totoong pananampalataya. Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos, kung maging kasing laki man lang ng butil ng mustasa, ang iyong pananampalataya, masasabi mo sa bundok na ito, tumalon ka sa dagat at mangyayari kung ano ang iyong sinabi. Amen? Kaya nga, ang butil ng mustasa napakaliit, pero solido yan. Kapag ganyan, ang pananampalataya mo ay solid, 100%, masasabi mo sa problema mo, umalis ka. At hindi ka magtatagumpay sa buhay ko. Hindi ka mananaig problema in Jesus' name. Alam niyo kung anong mangyayari? Makakalaya ka sa bigat na nararamdaman mo sa buhay mo. Amen? Amen? Kaya nga sa buhay po natin mga kapatid, bilang mga Kristiyano po, kailangan po na lagi po nating isipin sa buhay po natin, normal na magkaroon tayo ng problema. Amen? Amen. Kailangan, kapag naalaman natin, pag ating napagtanto na yung problema ay normal lang sa buhay natin, kailangan natin i-recognize lagi si Jesus sa buhay natin na siya ang magbibigay sa atin ng kakayanan upang ating malagpasan ang pagsubok. Amen? Kinakailangan lamang po nating manampalataya sa Panginoon na siya po yung tutulong sa atin upang malagpasan ang problema na yan sa buhay natin. Amen? Kahit gaano kabigat ang pagsubok. Sabi nga, kahit gaano kabigat ang suliranin. Diba? He will carry you. Kung nakaya niyang pasanin sa ng mundo. Diba? He will carry you. Diba? Tayo, si Lord yung mag-ano sa atin, tutulong sa atin para yung problema natin pinagdadaanan ay magiging magaan. Amen? Kasi ang problema kasi sa atin, imbis na yung problema, ibigay natin kay Lord, sinasarili natin yung problema eh. Hindi tayo nagpipray eh. Pag may problema tayo, nakapokus tayo sa problema, kaya lalong bumibigat.
Bakit hindi natin ipag-pray kay Lord para yung problema natin maging magaan? Sino gusto maging magaan ang problema niya? Amen. Amen. Lahat tayo gusto natin maging magaan. So, anong dapat natin gawin? Yung problema natin, ipag-pray natin yun. Bigyan natin sa Panginoon kasi siya ang magbibigay ng solusyon. Yung mga problema na hindi mo kayang solusyonan, huwag mo lang isipin yung mga solusyon. Mami, sulat mo pa sa papel yun eh. Yung mga problema na hindi mo kaya, ibigay mo kay Lord kasi si Lord kaya niyang solusyonan ng problema mo. Amen? Yung mga problemang simple na pwede mong gawa ng solusyon, sige, go. Pero kailangan mong humiling sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng wisdom kung paano ko masolusyonan yung problema ko. Amen? Kaya lang minsan ang problema kasi, tayo minsan yung nagdadala ng problema sa buhay natin. Amen? Yung mga bagay na bawal, ginagawa natin. Amen? Diba? May mga bagay na minsan kaya tayo nagkakasakit kasi ganito, inuubo tayo. Diba? Inuubo na nga tayo, sige pa rin tayong ice. Diba? Diba? May mga bagay tayong ginagawa na yung alam na nga natin bawal, sige pa rin tayo. So, paano tayo gagaling? Paano masusolusyonan yung problema mo? Ginagawa mo rin yung bagay na nakakapag-trigger ng sakit. Di ba? Oo nga, masarap nga, pansamantala lang naman, pero ang effect nun, pangmatagalan. Amen? Inaabot kasi ng buwan yung sakit mo eh, dahil lang doon sa pag-iinom ng malamig. Amen? Kasi minsan matigas ulo natin. Ito yung marunong makinig eh. Yung problema na dapat sana magaan lang, nagiging mabigat kasi tayo yung nag-iisip ng solusyon. Hindi natin alam, ang Lord, siya ang mas mayroong kakayanan na magbigay ng solusyon sa problema niya, ang problema natin kasi alam niya yung mas the best solution. Amen? Kaya nga, di ba? Yung sa mga problema natin, mga kapatid, lagi natin pong ibigay sa Panginoon ang mga problema natin. Amen? Amen. Kailangan po natin magkaroon po ng pananampalataya sa Panginoon. Huwag po natin titingnan yung mga problema na yan sa buhay natin. Amen? Kahit gaano kabigat ang ating mga suliranin, magkabila man yan, kaliwat kanan, sige lang, magtuloy lang tayo. Amen? Dahil alam natin, kasama natin si Lord sa laban. Amen? Kasama natin si Jesus. Hindi tayo nag-iisa. Huwag tayo magsarili. Amen? Lagi natin hilingin, Panginoon, samahan mo ako. Samahan mo ako sa pagsubok, Lord. Tulungan mo ako, bigyan mo ako ng katatagan, ng tibay ng loob upang malagpasan ko ang problema na to. Amen? Kaya kapag ginawa natin yun sa buhay natin, expect mo. Ano man ang pagsubok na darating sa'yo, hindi ka magugulumihanan, hindi ka mag-worry, hindi ka malulungkot, hindi ka madidepress, hindi ka, imbis na madepress ka, masaya ka pa rin kahit may problema. Amen? Di ba mahirap maging masaya kapag may problema? Mahirap, di ba? Pero kapag naka Lord ka, kahit may problema, pwede kang maging masaya. Amen. Amen? Bakit? Kasi nga si Lord kasama mo eh. Diba? I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Tapos sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my spirit. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay, kung gusto natin maging matagumpay, humiling tayo sa lakas ng Panginoon. Kasi I can do all things. Hindi niya sinabi, I can do some. I can do few. Amen. Ibig sabihin niya, all. Ibig sabihin lahat ng bagay, kaya natin gawin sa pamamagitan ng lakas natin, talino, kakayanan. Magagawa mo ba yun? Hindi. Magagawa mo ang lahat ng bagay dahil sa lakas ni Kristo na nasa iyo. Amen? Kaya nga kapag magagawa mong lahat ng bagay, ibig sabihin sa lakas ni Kristo, ibig sabihin, magagawa mong lagpasan ng problema mo sa pamamagitan ng lakas ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Dahil sabi ng Zechariah 4:6 na not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. Amen?
Kaya sa buhay po natin, lagi po nating, huwag nating babaliwalain yung mga problema. Normal lang po yan mga kapatid. Lahat po tayo dadaan sa iba-ibang problema. Hindi tayo pare-parehas ng problema pinagdadaanan. Amen? Pero, lagi natin pong isipin, nandiyan si Jesus, sasamahan tayo sa problema. Amen? Lagi po natin tingnan si Jesus. Dahil si Jesus, siya yung nandun sa harap. Sasabihin niya sa atin, anak, halika dito. Huwag ka mag-alala. Nandito ako. Iingatan kita. Amen? Amen. At kinakailangan po, manampalataya tayo sa Panginoon. Amen. Kailangan ang pananampalataya na yon solid. Solido ang pananampalataya mo sa Panginoon. Hindi liquid. Hindi joke lang po. Solid po ang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kailangan buo ang pananampalataya mo. Dahil kapag ang pananampalataya mo ay buo, hindi basag, yun yung magdadala sa iyo sa tagumpay. Amen? Yun lang po ang kailangan natin mga kapatid. Para makalagpas tayo sa problema, kailangan po yung buong pusong pagtitiwala sa Panginoon, buong pusong pag-asa sa Diyos, at huwag na huwag po tayong bibigay sa takot. Amen? Amen. Kasi tayo po yung mga Kristiyano, hindi po tayo talunan. Tayo po ay higit pa sa mapagtagumpay. We are more than conquerors. Amen? Through Jesus Christ. So kapag conqueror ka, hindi ka matatakot. Sinong conqueror ang natatakot? Sino yung sundalo na natatakot? Tapos punta sa, ayoko na, ang daming kalaban. Di ba? Mapagtagumpay ba yung gano'n? Na, hindi pa na ayaw, walang daming ba rin? Ay, tago ako. Hindi. Ang totoong mapagtagumpay, matapang. Kapag matapang ka, wala kang takot, wala kang kinatatakutan. Kahit si Satanas, hindi mo dapat pagkatakutan yan. Amen? Kahit magpakita pa yun sa'yo. Di ba? Puksain mo siya ng apoy ng Spirit. In the name of Jesus. Pinupuksa kita ng apoy. Sa pangalan ni Jesus, mapuksa ka. Amen? Di ba? Magdi-disappear yan. Amen? Kasi si Satanas, wala na yan eh. Wala nang kakayanan niya na kunin ang buhay natin. Pwede nga tayo bigyan ng problema, pero hanggang doon lang. So tayo, mga Kristiyano, hindi tayo dapat matakot. Amen? Kailangan maging buo po yung pananampalataya natin sa Panginoon na kahit na anong nangyari, maging tayo man ay dadaan sa matitinding pagsubok, magtuloy tayo. Dahil alam natin na si Jesus ay nandun sa harapan. Naghihintay siya sa atin. Amen? Amen. At kapag tayo nandun sa lakbayin, wag na wag po tayong titingin sa kung saan-saan. Mag-focus lang po tayo kay Jesus. Amen? At kapag nag-focus tayo kay Jesus, ano man yung mga pagsubok na ating pong nararanasan, hindi po tayo lulubog. Amen? Kailangan po natin magkaroon po ng pananampalataya sa Panginoon na walang takot at pangamba sa puso. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Lord, tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa iyo, Diyos, sa iyo pong mga salita na aming pong napakinggan sa umagang ito. Panginoon, dalangin po namin, O God, na kayo po ay mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyong salita ay may tanim sa aming mga puso at sa aming mga isipan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, na nandyan ka po palagi para sa amin. Sa bawat pagsubok at problema namin pinagdadaanan, Panginoon, hindi mo po kami pinamamayaan. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy pong umapoy, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Na Lord God, mawala ang lahat ng takot at pangamba sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming buhay, in the name of Jesus. Jesus' name. At ang Espiritu ng katapangan, Panginoon, ang patuloy na sumaamin, Panginoon, O God. Sa bawat pagsubok na aming pinagdadaanan, magiging matapang kami, O God, na harapin ang lahat ng problema, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos,
na kayo ay aming kasama, Panginoon, na kayo ang siyang magpapalakas sa amin hanggang sa amin maisagawa ang iyong layunin sa aming mga buhay, hanggang sa kami makarating sa finish line, Panginoon, at kung saan doon, Panginoon, kayo'y naghihintay at yung sasabihin sa amin, well done, thou good and faithful servant. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyong salita. Nawa, O God, ito po'y maisapamuhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Na ito'y aming maisagawa sa aming mga personal na mga buhay, Lord God. Tulungan niyo kami, bigyan niyo kami ng kakayanan, Panginoon, na ito po'y aming maisagawa sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong presensya, sa iyong pagkilos sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord God. Hallelujah. Lord, patuloy po namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng kapurihan pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Ayan.